Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas. Ang problema ng bayan ating lulutasin, tulay sa himpapawid, damang-dama, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. 3 minutos ang naglabay sa alas 8. Maupay naman nga aga sa iyong tanan mga kasanggayan. Welcome back din sa daton na programa. And good morning, Eastern Visayas. Para yan na nga adlaw sa Huwebes, Pitsa 4 sa bulan sa Disyembre tuig 2025. 21 diyas na la, Pasko na. 11 diyas na la, magtitigang naan panarit sa ringsan mga kabataan. Excited na ang mga kabataan para sa panarit. Alright, para sa natin na makakaupod tigang sa DYSL Radio Pilipinas Sugod Southern Leyte, si Kauban Aljun Manot. Yan sa PIA Biliran, si KPCO Bong Pidalino. Yan sa Borongan,
Oray pa din magparamdam sa chat group sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan natin pa pamumulaton kung sino natin makakaupod. Unahon tanay ang hulagway na dito sa Southern Leyte sa DYSL Radio Pilipinas Sugod Southern Leyte, yes, kasamang Aljon mayong madyong buntag kanimo, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning. Maupay nga aga Sir Gene Navilon and ingon man sa kinatibukan nga puwersa no sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. And of course, lain pa nato nga sister station ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. And of course, no, ubos sa pagdumala sa tunga station manager Ate Ruth Rivera Abunda. And sa makauban nato nining adlaw nga Webes no ang Philippine Information Agency, partikular ang Southern Leyte kang Sir Bong Pidalino. Maayong buntag usab kanimo Sir Bong and ingon man sa ato nga mga higala mga suking tigpaminaw diha sa dakbayan sa Maasin. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malota. Sir Gene, unahon na to ang update sa ato nga panahon sa kasamtangan. Nagpakita gyud sa iyang kahayag si Haring Adlaw apan dili ka kumpiyansaan no. In fact, adunay mga pagtaligsik nga ato nga nasinati sanglit ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala dili malimot sa pagdala no sa inyong nga mga proteksyon aron masiguro nato nga aduna gihapon kitay andam nga panangga kung ugaling kalit nga mobundak ang uwan mga kaigsonan. And careful kita no ato nga subaybayan sa kanunay ang weather advisory gikan sa buhatan sa Pag-asa kay nagpasabot no ang DOST Pag-asa nga adunay low pressure area nga gibantayan karon sulod sa Philippine Area of Responsibility sanglit gikinahanglan nga kita sa kanunay updated sa pinaka-latest nga forecast. Sa linya sa kuryente, Sir Gene, update sa ato nga probinsya sa Southern Leyte sa padayon nga rehabilitation effort no sa Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco human sa gibilin nga kadaot sa nakalabay nga bagyo nga Tino, ato nga pagpasalamat sa mga linemen sa Suleco and in fact sa uban usab nga mga linemen sa nagkadaya nga cooperative electric cooperative dinhi sa ato nga Rion 8 sa pagpaambit no sila nga tabang hinungdan nga majority na sa mga panimalay no dinhi sa ato barangay dinhi sa ato nga Southern Leyte ang energized na no subot pasabot aduna nagyoy linya no nabalik na ang linya sa kuryente human sa kadaot nga gibilin sa bagyong Tino no. And again ato nga pagpasalamat kay mapauwan mapainit man no nagpadayon ang ato nga mga linemen aron masiguro nga sa dili pa ang Pasko aduna nagyoy lamdag no ang matag panimalay nga sakop or giserbisuan niining Suleco. So sa pinakalitas nila nga gipagawas nga power advisory or power restoration update, ang lungsod sa St. Bernard usa na lamang ka barangay ang wala pa na energized no sa hinunangan tulo na lamang and sa Sogod usa no and the rest nga mga municipalities 100% na nga mga barangay ang energized. And of course mga higala ato usab nga pahinumdom no niining pagsugod sa hapit naman lagi sa kaykaingon pa ni Sir Gene kaganina 21 na lamang gyud ka adlaw Pasko na no. Merry Christmas diha kaninyong tanan and kalabot ni ana naglusad na ang ato nga Bureau of Fire Protection kon BFP no niining ilang tinuig nga kalihukan ang Oplan Iwas Paputok. So ato nga pahinumdom sa ato nga mga higala nga likayan ang pagpamalit niining mga pabuto nga gidili no sa ato nga mga otoridad kay aron iwas disgrasya no. And ingon man masiguro nato nga malinawon o malipayon nato nga masaulog ang ato nga Kapaskuhan. Alright, og para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod nining adlaw nga Huwebes, Disyembre 4 tuig 2025. Sa ato nga mga balita, 3rd Municipal Environment Summit gipahigayon sa Silagos, Southern Leyte.
Tulo ka mga lokal nga panggamhanan sa Southern Leyte midaog sa 2025 Regional Local Legislative Award. Fourth quarter social pension payout alang sa mga senior citizens sa Tomas Opos gisugda na. Oplan paalala iwas paputok sa BFP miarangkada na. Og LGU St. Bernard sa Southern Leyte nakadawat og 1.8 million pesos nga kantidad sa vehicle assistance gikan sa Department of Agriculture. Kanang inyong atangan mga higala kay sa mga pagbalik sa Radyo Pilipinas sugod among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat kasamang Aljon, DY Isel, Sugod, Southern Leyte. Gato naman kita sa Sinirangan Samar, sa DYES Radio Pilipinas sa Borongan. Yes, kasamang Dayan, good morning, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damang salamat Sir Jean. Nga na good morning Kuya Aljo na malot. Nga na sugod man natin ka-partner gihapon from the Philippine Information Agency ng adlaw, Sir Bong Pedalino. And mo pa nga dito niyo mga kaupod ha tagsa-tagsang estasyon aton asam Sir Dindo Alras aton engineers gihapon. Aton mga kaupod da technical side. Ayan ang aran nito na bugos nga person DYS team amon station manager at Ruth Bunda. Chief Tech Sir Joey Policarpio, amon admin Sir Buboy nga nanako na partner di Master Control Engineer Al Queen. At iniyan kamplon ito niyo kabakyang na pagpatin mga sumat, particular naman at ikang dito na syudadhan na Boronga na probinsyahan Eastern Samar. Yan, good morning gihapon natin mga news contributors, production team, Ate Pen Pumida, Ate Sol Caberian, Ate Daisy Lalosa Belazar. Abayan ang atak na dito na sitio Boronga na masulog, makasag-kasag ito na paguran. Adiri ila dito ng city, bagaloob-loob kami nga dito na probinsya Eastern Samar. Yan ang atak na City Boronga na 24 degrees Celsius ito ang air temperature nga 90 to 100%. Ito na chances hin mga pag-uran at ikang yan ang atak na nga dapat ito na ka alas 12. Live thunderstorms gihapon ito ang ma-experiensyahan, ano? Kaya dahil mga binabantayan, binabantayan nga raw daw ito na panahon sangkay, base ito ng pag-asa 705 kilometers east of Eastern Visayas ito low pressure area. Nga update pag taga-supply ito na kuryente. So far, so good. Ito na aton supply hit kuryente hapag kaya na, ano? Waray man na paabiso ako lawan tao kung may ada. Awad ton niyan hito na kalup. Naging schedule aton NGCP nga 30 minutes, more or less 30 minutes power interruption. Niyan ito na alas 5 nga dakala sa ito na kalup para normalization. Hayra pagbuhatin na transmission line maintenance nga na correction of defects. So ito na affected area sini Borongan, Taft, Kinapundan ngan Balanghiga substations. So bugos nga probinsya Eastern Samar. Ngayon na gihapon ang adlaw emergency power interruption. Uy, nadalugdog na nga ni nga dito ang city. So kung magduro pa ito dalugdog in, syempre, pwede ma-interrupt ito na ato na programa yan nga dito na ato ni stasyon. December 4, emergency power interruption, alas 8 aga nga da ka alas 5 ito na kalup. Particular ito na Barangay Binalay, General MacArthur, two parts of Barangay 4 Hernania. So maghapon parang darahiton, correction of a low clearance in Barangay Binalay, General MacArthur, nga vegetation line clearing. Yan may ada pa note, Poblacion Hernani to Barangay Canceledes in may interrupt for about 30 minutes between 6 to 7 kanina.
para hinaload the transfer to Feather B Cabong Substation and another 30 minutes between 4 to 5 in the afternoon para naman normalization. Yan, so far, mula ito ng mga paabiso ito ni Eastern Summer Electric Cooperative. Pero syempre, diri, posible gihapon ito na mga emergency power interruption. Dara ito na ato na panahon. Masulog-sulog nga paguran nga pinapadisan gihapon hiya na makusog nga hangin. Ato na mga motorista, ato mga may ada, buruhaton hagawas, keep safe. Ato may ada mga appointment hagawas. Keep safe ato mga biyaheros kay zero visibility ito natin kakalsadahan yan na ang takna. And sangkaya di gihapon from Eastern Samar Provincial Information Office libre nga domestic work and situ training. So sang 28 day training ha domestic work nga magahatag hiya na National Certificate 2 pagbubuhaton han pagborobligay ito na gobyerno probensyal. Ito na TESDA nga ni Eastern Samar State University. So yun nga training naghihingyap maghatag hiyan sapat nga kakayahan, kapasidad nga na professionalismo ha domestic work para magkamaya din masaluag ng oportunidad hapa narabahoan para hito na aton mga igkasi estihanon. Nagtikang adton na aplikasyon sangkay kakulop nga adlaw nga na magpapadayon ini nga dayton ka December 8 next week. Didahiton Public Employment and Service Office ni mumutang hiton second floor Old Capitol Building. First come, first serve the basis ito na policy or proseso pagkarawatan mga aplikante. So ini nga free domestic work and situ sangkay kinahanglan kwalifikasyon, kinahanglan residente ito in Eastern Samar. 21 to 30 years old nga nag-graduate in any bachelor's degree course. Ilaram hiton K-12 curriculum. Yan, so padayon ito na pangarawat ang natong mga interesado apply na sangkay. Application period December 3 to December 8. Good morning, Merly Hicomo and Gina Campoto. So good man, Ma'am Emma Aclau Alvarez and Franz Navarrete Probe. Damang salamat ito niyo comment atin live stream. Oras nga 17 minutos na nakalabay, halos 8 na agad naman itong mga lari uluhan. Nahikayhan bugos nga person na DYS team. 39 million pesos coconut oil processing center matutukod na Habalangkayan, Eastern Samar. 3-day U4U Teen Initiative gindumarahan City Pop Dev Office Borongan City Schools Division. 1,300 SNCHS students tinambong. First, kaugup fun shoot nga nag-uundong hin responsible gun ownership. Iglulunsada ni SPPO nga advisory group yan nga adlaw. Iniyugad doon na detalye niya na pagbalik phase 2 hatin taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Back to you, Sir Jin. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga salamat kaupod Dayan. Visayas. Dito naman sa PIA Southern Leyte, may recorded news si KPCO Buwang Pidarino. Lumad nga taga Maasin misilak sa natad sa nasudnon nga libutanong pag-amuma sa kinaiyaan. Ang detalye sining balita tikang sa PIA Southern Leyte, pinaigan KPCO Buwang Pidarino Nurunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas.
Dito naman sa siyudad sa Calbayog, madurudampog na panahon, mauran-uran, may mga pagturutarahiti. Nakukurian pag pasirip si Haring Adlaw. So magkulop na naman ini nga aton ma-experiensyan nga pag durudampog, pag turutarahiti. Tungod sa low pressure area nga apiki dinhi sa aton sa Sinirangan, Visayas, nga diin nakatalaan nga masunod iyan na nga adlaw magiging bagyo Wilma nga nangani siringsan na pag-asa. Ini kaninang alas 3 ang kagahon ada sa 705 kilometros Sinirangan sa Eastern Visayas, 12.7 degrees north, 132.0 degrees east. Ngan buwas magpaparamdam na ini nga tropical depression nga si Wilma. May na kita mga pag-uran-uran yan na turutarahiti laan ay mga kasangkayan. Sa pagtaga tubig, waray man abiso ang Calbayog Water Company na magkakamyada sin pagparong sa kuryente. So, duro-diritso ang serbisyo sa Calbayog Water. Labot lang sa danay may mga oras nga diri nakakasaka sa mga kabablayan, labi na kung hataas ang lugar, diri na kakasunod, diri na sakan tubig. Sa pagtaga-kuryente, may buwas scheduled power interruption sa Gandara. Disyembre 5, 2025, may abiso sa Melco 1, mawarayan kuryente ang Gandara, tiga alas 9 sa naga, ngadto alas 5 sa kulop, buwas ngadlaw, Biyernes, Disyembre 5. Apektado nga mga lugar, Gandara proper, dumaluong parts of Badilla Heights, Burabod 2 ngan Minda, Gandara. Tungod din sa pagliwan sa duha nga Ratin Primary Poles sa Gandara proper, ngan line clearing. Ang apektado nga mga lugar, Barangay Trinidad, kag Salawsaw ngan Basud. Tungod sa conversion sa phase 1 to 3, phase primary line sa Barangay Trinidad ngan line clearing. So, dinhi sa Calbayog City, ang apektado nga barangay Sabang, kag Salawsaw ngan Basud, buwas nga adlaw, tikang alas 9 sa naga, ngadto alas 5 sa kulop. Waray kuryente kamo, taga Sabang, kag Salawsaw ngan Basud, dinhi sa Calbayog, buwas nga adlaw. Ngan iba pa nga paibaro, tigang sa Samelco 1, para sa mga member consumer owners sa Santa Margarita, buwas nga adlaw, Disyembre 5, ipapadayon, ang mobile co-op tikang alas 9 sa naga tugtub alas 12 sa udto. Ang katuyuanan sini mapaangbit ang mga serbisyo pagtaga kuryente sa mga konsumidor. Gada sa nasabi nga munisipyo, services offered the customer account services, processing of applications for service connection and relocations, transfers of meter service drop, reconnection, temporary disconnection, senior citizen, and lifeline rate discounts, account name changes, ngan iba pa nga impormasyon, ngan education campaign, customer service support, handling of inquiries, complaints, ngan iba pa nga requests. Amon dalauman aniyo presensya buwas. Ngan sa iba pa nga paibarosan sa Melco 1, regalo ng kaginhawaan, waive penalty, pay happily. Good news, mga CAP MCOs, member consumer owners. Para sa mas mahayag nga Pasko, ing pabatuman sa Melco 1, ang regalo ng kaginhawaan,
Wave Penalty, Pay Happily. Ini nga programa para sa tanan nga disconnected accounts nga may mga kabaredan nga diin diri na susuktan sa penalty interest. Usay ini nga pamaagi san kooperatiba para dayon nga mahibalik ang kuryente sa atong mga konsumidor sa atong mga disconnected accounts nga may da rearranges. Mao ini ang regalo sa naton kooperatiba agud mas mahayag ang tanan niya nga kapaskuhan. Promo runs tubtubla ini nga promo sa Disyembre 31, 2025. Pagapura nga magpa-reconnect na. Way baro natigang sa Melco 1. Miskin maurang-urang dayon lagyapon ang Christmas Village dinhi sa sudad sa Calbayog. Opening ceremonies. The magic of the holidays begins. Miskin nagturo-turahiti dayon lagyapon ang opening ceremonies and launching of Christmas Village. Niyan nga alas 6 ang gabi, Disyembre 4, 2025 sa Nihaga Park. Sanglit mayigin marisyon yan nga gabi, pagkatunala ka mo sa Kako Theater sa Niaga Park. Alas 6 ang gabi ang opening ceremonies sa Kako Theater. Abrihan ang halad sa Pasko 2025 ng lalansar ang yan ang atuig Christmas Village. Let us welcome the season together, filled with lights, music, and the warm spirit of Christmas. See you there niyan nga gabi. So, ang iba pa ng mga activities sa mga kasanggayan sa halad sa Pasko 2025. Tigang Disyembre 4 ngadto 12, film showing, Pipe in Music, alas 7 ang gabi sa Kako Theater. Disyembre 5, may ada Calbayog Street Party. Alas 7 ang gabi, J.D. Abrino Avenue at Bangsan City Hall. Feature ang sikat nga banda sa Manila, Dilaw. Pagka Disyembre 6, para sa itong mahilig sa bingo. Bingo social, magamyada Rotary pa bingo, alas 4 sang kulop sa Kako Theater. Disyembre 11, launching, third Boots Diaz solo exhibit alas 9 sa naga sa Pasalubong Center, Takinsan, Kapuso Headquarters. Disyembre 13, judging parole making contest ng Barangay Christmas Decor Contest. Disyembre 14, Calbayog City National High School Christmas Production. Alas 7 sa gabi ang pasundayag sa City High sa Kako Theater. Disyembre 14. Disyembre 15, Christmas Pop Dance Competition Inter-High School Concert at the Park featuring local bands alas 7 ang gabi sa Kako Theater. December 16, Traditional Panarit Contest, Awarding, Parole Making Contest, ng Barangay Christmas Decor Contest. Christmas Singing Idol, Elementary Category, alas 7 ang gabi sa Kako Theater. Pagka Disyembre 17, Christmas Singing Idol, High School Category, alas 7 ang gabi sa Kako Theater. Disyembre 18, Concert at the Park featuring local bands, alas 7 ang gabi sa Kako Theater. December 19, Radio Voice Idol 2025 Season 6, alas 7 ang gabi sa Kako Theater. Disyembre 20, Share a Gift, alas 8 sa Naga Kako Theater. Christmas Singing Idol, Teacher Category. Concert at the Park featuring local bands, alas 7 ang gabi sa Kako Theater. December 21 to 23, Film Showing, Pipe in Music, alas 7 ang gabi sa Kako Theater. Amad to ang mga programa para sa Christmas celebration halad sa Pasko 2025 sa LGU Calbayog City Arts and Culture Office. Para naman sa mga headlines nga igpapasa niyan sa second 30-minute stretch,
LGU Kalbayog na sungkit ang duwa nga pasidungog sa 2025 Subaybayani Awards. Social pension payouts sa fourth quarter sa Gandara, Manlampuson nga gindistribuer. Pondo para sa Barangay Lipata CEST project and turnovers and DOST Northern Samar. Ngan usang diri nakakalipay nga panghitabo kanina nga kagahon. Duha nga kasundaluhan killed in action. Bata sa Marang sa enkwentro kontra NPA kanina nga kagahon sa Bungto sa San Jose Libuan, Eastern Samar. Amado aton mga headlines, mga detalye katukiban na nununian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng Pag-asa para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog. Dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng 1 oras o higit pa. Kaya naman maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado ng babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Oras naton 33 minutos naglabay sa alas 8. Tigalantadaan ratsada sa mga balita. Muna ang DYSL Sugod Southern Leyte. Pinagi ka na kasamang Aljon. Yes, kauban Aljon, ikaw na. Good morning, Eastern Visayas. Sa makasapamayong buntag mga kaigsunan para sa nagunang nga balita gikan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Lokal nga panggamhanan sa St. Bernard nakadawat og 1.8 million pesos nga kantidad sa vehicle assistance gikan sa Department of Agriculture. Ang detalye ihatod ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Nakadawat ang lokal nga panggamahanan sa St. Bernard, Southern Leyte og 1.8 million pesos nga vehicle assistance gikan sa Department of Agriculture Regional Office 8
Nasaran sa Radyo Pilipinas pinaagi kang Mayor Jocelyn Bongcaraz nga gihatag ang maong sakyanan isip suporta sa partisipasyon sa LGU sa Young Farmers Challenge Program. Matod kang Bongcaraz gamito ng sakyanan sa pag-transport sa agricultural products sa young farmers, mga miyembro sa 4-H Club ug uban pang mag-umas sa lungsod. Dugang pa niya, kadako kayo kiniug tabang sa agriculture sector ilabi na karon kadagang bahin sa agricultural land ang grabing napektuhan sa miaging flash flood. Pinagi sa sakyanan mas mapadali ang pagbiyahe sa produkto, makunhuran ang lusas ug mas masuportahan ang pagpadayon sa panginibuyan sa mga mag-uuma. Kalabot niini, mapasalamaton ang LGU sa DA sa padayon nga suporta sa pagpaligon sa mga kabatan-unang anaa sa sektor sa agrikultura ug sa tanan usab nga mga mag-uma sa naasoy nga lungsod. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Nga para siya nga sumat ng ikayhan DYSTM 39 million pesos coconut oil processing center matutukod na Habalangkayan, Eastern Samar. Ang detalye matikang kanatipen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Nagdumarahin site inspection ang mga opisyalhan Balangkayan, hapangunguna ni Mayor Alan Contado, upwid ang mga representante tikang ha Philippine Coconut Authority, PhilMec, DPWH, ngan Balangkayan Agriculture Cooperative, Kunbako, kumupag-andam parahan pagtikang han pagtukod han Coconut Oil Processing Center, ha Barangay Cantubiya na nga simana. Antes ang inspeksyon, nagkausa pag-istorya hira Mayor Contado ngan ang mga lokal nga opisyal, sugad man hira PCA Administrator CEO Dexter Butid, ng Department of Agriculture Under Secretary for Operations Bernie Navarro para paghimangrawan ang pinakabagong updatehan proyekto. Hanasabi nga meeting, igin paabot han lokal nga pamunuan ang ira pagpasalamat ha PCA nga DA parang 39 million pesos nga Coconut Oil Processing Center nga iginhatag habungto pinaagihan bako. Gindalauman nga magahatag inin masaluag nga oportunidad para ha mga coconut farmer ngan magpapakisughan padayon nga programahan agrikultura ha Balangkayan. Igintalaan nga magtikang an konstruksyon yana nga simana. Para habagong Pilipinas, Inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pen Pumida, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Ngan balik kita ngadto sa Southern Leyte, pinagisan Philippine Information Agency. Ang balita tigang kan nagka-PCO Bong Pidalino. Lumad nga taga Maasin, misilak sa natad sa nasudnon kalibutanong pag-amuma sa kinaiyahan. Sa detalye, adayan report ni Bong Pidalino sa PIA Southern Leyte. Supra sa 5 katuig na karon nga si Maria Tisa Ramos, 42 anyos, ana sa mga gimbuhaton pagtabang sa atong planeta. Nagpasiyugda og mga lakang aron ang mosunod nga mga kaliwatan makapahimos og kalibutan nga puno sa pag-amping. Sa interview kaniya sa PIA, ngano iya kining gihimo, niya pa siya kabahin sa kinaiyahan og kung kini mahanaw, siya usab mahanaw. Dili pagpakabayani ang iyang gihimo, kundi usa ka matang sa survival kon paglahutay. Niya pa ang kinaiyahan may katakos pag-alim sa iyang kaugalingon. Apan ang tao, kung abusahan ang kinaiyahan, ang maong pag-abuso magdala og kamatayon. Si Ramos, kinsatal nga taga-barangay Ibarra, Dakbayan sa Maasin, usa sa 7 ka mga finalists sa Women's International Network for Disaster Risk Reduction, WINDRR, Rising Star Award for the year 2025. Giorganisa sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Regional Office for Asia and Pacific, o gipaluyuhan sa Government of Australia. Ang WINDRR Rising Star Award nagsaulog ingon man nagtahod sa mga kababayan kansang mga ideya nakatampo sa mga hagit sa rehiyon. Matod ni Ramos nga kapin sa 2 ka gatos ka mga salmot ang gipang pilian gikan sa kawhaan ug unom ka mga nason ug usa siya sa napili. Ang 7 ka mga finalist
ug ang mga nasod nga ilang girepresentahan mao kining mosunod. Hakimon Nisha Bapi, taga Bangladesh; Swastika Devi, taga Fiji; Shi Hu sa China; Natashin Matane sa Indonesia; Mai Nguyen sa taga Vietnam; Sana Parwin, Pakistan; ug Maria Tisa Ramos, Pilipinas. Ang awarding ceremony sa WIN-DRR gihimo sa Bangkok, Thailand pagka Nobyembre 25. Apan wala makatambong si Ramos kay midawat siya glaing pasidungog sa Manila. Usa siya sa nakaangkon sa Philippine Resilience Awards 2024 gumikan sa iyang pagtukod sa Eastern Visayas Society of Native Tree Conservation o Youth for Resilience Network, kung usa siya sa mga co-founder niining mga pundoka. Karong bulan na sa Disyembre, plano niya nga ilusad ang Coalition for Community Resilience sa Dakbayan sa Masin, uban ang mga personahe sa Climate Change Commission. Apan wala pa'y klaro nga pitsa. Bisan pa man, sigurado na ang pagsanong sa mga mupaluyo sa maong kalihukan kigan sa public ug private schools, mga farmers organizations ug sa city local government unit pinaagi sa koordinasyon ni City Councilor Michael Mercado, si Ramos Mingon. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino, alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. LGU Calbayog nasungkit ng duwag pasidungog sa 2025 Subaybayani Awards. Report tiganggang Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala ang maupay nga pan-gobyernuhan sa gobyerno lokal sa Calbayog, mahuman makabot ang duha nga primera nga pasidungog sa 2025 Subay Bayani Awards sa Department of the Interior and Local Government o DILG Region 8 nga may tema Celebrating the Harvests of Accountability, Cultivating Transparent, Participative and Responsive Infrastructure Governance. Gindumara ang seremonya kakulob Disyembre 3 sa Canhurao Hill, Tacloban City. Nasungkit sa Calbayog ang first place como Top Performing City Project Monitoring Committee, ngan second place sa Best Performing FOU category, kalakip ang pagkilala para sa Top Performing City Government, ngan Top Performing Field Operations Unit sa ilarom sa DILG Calbayog City. Personal nga ginkarawat ni Mayor Raymond Uy, kaupod si City Administrator Agosto Magdaraog, ngan si LGOO Gretchen May Corrales, ang mga pasidungog nga nagpapakita san pangalimbasog sa syudad para sa tangkod, abyerto ngan aktibo nga gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga balita, Oplan paalala, iwas paputok sa Bureau of Fire Protection kon BFP ni arangkada na. Anong detalye sa report ni Miss Dalia Urit Atwil. Radyo Pilipinas. Report. Pag-arangkada sa buwan sa Disyembre, nagsugod na ang Bureau of Fire Protection kon BFP sa ilang pagpalanog sa tinuig nga kampanya nga Oplan paalala, iwas paputok. Matud ni BFP Masin City Fire Chief Attorney Ernst Weltan, ang nagunang katuyuan sa maong kampanya mong pagpasidaan sa katawhan bahin sa mga risgo sa paggamit sa pamuto o pyrotechnics. Gipasiug daw sab sa programa ang kaimportante sa kahibalo sa fire safety aron malikayan ng bisan unsang aksidente. Niaging Lunes, malampuson nga gilunsan sa ahensya ang maong kampanya pinagi sa usa ka motorcade ug blowing of horns isip timahan sa ilang opisyal nga pagsugod sa ilang kampanya. Apil sa mga kalihukan sa BFP, alang sa usa ka buwang kampanya mao ang padayon nga paghatag og impormasyon ngadto sa lain-laing sektor sama sa mga lokal nga kamhanan, eskwelahan ug mga mamamahayag. Tumong niini nga mahatagan og kasayuran ng katawhan, ilabi na ang kawatan-unan bahin sa posibleng kadaot, samad ug peligro nga mahimong resulta sa dili husto nga paggamit sa pabuto ug pagpabuto sa armas. Gipalig-on usab sa BFP uban ang tabang sa Philippine National Police ang inspeksyon sa mga tindahan nga nagpaligya og pabuto.
Sugkad pa sa tuig 2022, walay na record nga sunog o insidente nga nalambigit sa pabuto sa Masin City nga nagapamatuod sa kalampusan sa kampanya. Karong tuiga, mas taas ang ambisyon sa BFP nga makabot ang zero casualty sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig. Ang malampusong pagpatuman sa mga kampanya, dili lang nagpakita sa kaandam sa ahensya, apan usab sa panagiusa sa tibok komunidad alang sa usa ka luwas, malipayon ug malinawon nga selebrasyon. Paritagikan sa Bureau of Fire Protection sa Lakwayan sa Masin, para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa imong report, Dalia Orit Atwil. Good morning, Eastern Visayas. Kaduguan nga sumat, 3-day U4U Teen Initiative ginumarahan na City Pop Dev Office, Borongan City Schools Division. 1,300 iyasan CHS students at tinambong. Ang detalye matikang Karatiso Caberia. Radyo Pilipinas, report. Tulo kadlaw nga U4U Central Initiative gintumaran City Population Development Office kasubong ang Borongan City Schools Division agin tambunganin por luminos 1,300 nga grade 7 nga grade 9 nga mga estudyante in Eastern Samar National Comprehensive High School agin dumaran siya manasabing eskwelahan na naglabay nga simana. Ining aktibidad ang kaparte Youth Hub Initiative, its Commission on Population Development CPD o ang LG Borongan nagtutuyo nga makapaghatag ang gikinanglan nga mga impormasyon nga may kalabutan its sexual and reproductive health, agud malikyan itong teen pregnancy, nga nagud maibsan itong mga incident and sexually transmitted infections o STIs nga dahil mga batan-en nga nag-iedad hinapulo nga din 19 anyos. Hining attendal sessions nagpartisipar ang nasabi nga mga estudyante ang mga diskusyon in mga topiko sugad ang adolescent health and development upod dinhi ang sexual and reproductive health, mental health and well-being, substance abuse prevention, cyberbullying, peer pressure, iba pa nga social concerns. Highlight liwat ini nga tulog adlaw nga aktibidad ang bakas-bukas exhibit nga ginpakita thematic chaos kan magkaiba-iba nga issues sa ginatubangan mga batan-en kundi na nasabi nga mga estudyante na taganin higayon makipagbaliw and learning experiences sa mga facilitator ang City Pop Dev Office. Ulos liwat ang pagpapasalamat ang CPDO han kooperasyon ng Borongan City Division Office ug kan pamunuan nganhan mga magturot-duhan ESNC chess sa kalampusan ang pagdumara hini nga U4U Central Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dawang salamat at iso Caberia, ang detalyan balita. Tulo kadlaw nga Good U4U. morning, Eastern Visayas. 14 minutos antes an alas 9, social pension payout sa 4th quarter sa Gandara, may lampuson nga gindistribuer. Ang detalye tigang kan Jason Dasal. Radyo Pilipinas, report. Ginpapatuman niya na sa LGU Gandara, pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office ang social pension payout sa 4th quarter 2025 para sa mga kablas nga senior citizens nga sakop sa social pension program sa Department of Social Welfare and Development. Ang payout nagtutuyo paghatag sa quarterly financial assistance para sa mga kalagsan nga kaluyahon, may sakit, ngan waray regular nga kita o pension. Pasi masuportan sila sa pagkaon, medisina, ngan iba pa nga importante nga kinahanglanon. An MSWDO personnel o po barangay officials nakadeploy sa lugar basi masiguran talwas, maupay, ngan organisado nga pagdistribuer samtang nagpapabili ng LGU Gandara nga committed sa pag-amposan kaupayan ngan dignidad sa naton mga senior citizens. Para sa Bagong Pilipinas, ini si Jason Dasal, Work Immersion Student, San Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, San DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog. Salamat Jason sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 4th quarter social pension payout alang sa mga senior citizens sa Tomas Opo, Southern Leyte, gisugda na ang detalye sa report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Ang lungsod sa Tomas Opo, Southern Leyte, pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office o sa Office of Senior Citizens Affairs, kasamtangan nga nagpahigayon ng payout sa social pension alang sa mga indigent senior citizens. Kinialang sa 4th quarter ning tuiga nga naglangkob sa buwan sa Oktubre, Nobyembre ug Disyembre. Kagahapong adlaw Disyembre 3, napahigayon na ang payout sa mga coastal barangay sa lungsod
nakip na ang barangay hinapo. Samtang, ang mga indigent senior citizens sa nahibiling upland barangays makadawat sa ilang social pension karong adlaw. Subay sa Republic Act No. 9994 kon Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang social pension for indigent senior citizens usa kani kadugang tabang gikan sa gobyerno nga nagtumong sa pagpalambo sa kahimtang sa panginabuhi, pagdugang sa kapasidad sa pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon ug pagkunhod sa insidente sa kagutom, pagpugong sa pagpabaya ug pag-abuso ug paghikaw sa mga kabus nga senior citizen. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opos para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Daghang salamat sa mga report, Sir Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas. Gana kadugang pangasumat first kaugup fun shoot nga naguundong hin responsible gun ownership galulunsadan ESPPO nga advisory group yan ang adlaw. Ang detalye matikang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas Report. Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development o PAG-PTD, kaupod ng Eastern Samar Police Provincial Office kung ESPPO in magdudumaran siyahan nga kaugo fan shoot nga event tinikangan nga nangadlaw December 4 nga da December 6. Inin pagbubuhatan ha ESPPO Firing Range, Cam Francisco Asedillo, Borongan City. Sumalan PAG-PTD ini nga inisyatiba may panguna nga katuyuanan nga ipasikat ang practical shooting nga sport sa probinsya, makapagparigon ang pagbinuligay habot ng taga-gobyerno, kapulisan ng mga sibilyan ngan makahikayhin pundo para ang enhancement o pagpakaupayhan ESPPO Firing Range. Ang ESPPO Firing Range ang importante nga pasilidad para pagpalangbuhan marksmanship o kaabti kapag pusil, operational readiness ng tactical discipline han mga pulis. Gintagan pahindoon nga ang pagtukod hinulos nga naggana ng safety compliant nga firing range in maghahatag hintalwas, organisado, ngan professional nga training environment para han kapulisan. Maghahatag inhing katundanan nga padayon nga mapahugot ang skills ang mga pulis labi na paghimo hinta mga desisyon ha ilaro man high pressure situations ngan hakatapusan in makapagpauswagan abilidad ng kapulisan ha pagprotektahan komunidad. Inin isang vital investment ha panuyo paran kamurayaw seguridad ngan pag-uswagan komunidad ha Eastern Samar. Kung mahinanumduman, di pala maiha aging dumara nga kaman visit ha ESPPO na Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy iagintagan hindoon nga kinahanglan nga ang mga pulis inhasa ha marksmanship ngan iba pa nga aspeto ha police service. Ang kaugo fan shoot nga may ada tulong nga kategorya, lumen, civilian ngan lady shooter in pangungunahan mismo ni Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil ngan kaman group han Eastern Samar Police. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Belizar, ang detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. Duwa nga sundalo killed in action bata sa Maran sa engkwentro kontra NPA kanina nga kagaon sa bungto sa San Jose de Buan. Duha nga tropa sa gobyerno ang nawadan sa kinabuhi samtang diri makonfirmar kung may ada ba kasualty sa mga rebelde nga NPA durante sa naitabo nga engkwentro kanina sa gagahon sa bungto sa San Jose de Buan, Samar. Usag yapon nga 10 anyos nga lalakihay nga bata ang naamong ngan sa Maran durante sa nasabi nga insidente. Sa pauna nga report, pasado alauna kanina sa gagahon, igin kaengkwentro san gintig-ob nga durudilain nga unit san kasundaluhan ang Squad 3 sa libad san Yakal Platoon san SRC Browser ilarom san Eastern Visayas Regional Party Committee sa vicinity san Barangay Babaklayon sa nasabi nga bungto. Kundi dida, nahitabo nga purup sila ay naigo ang duha nga tropa san kasundaluhan pero nahimo pa nga madaraan mga biktima sa Paranas Rural Health Unit agud kunta matagan sa kadagbitan nga pagtambal pero gindeklara ang duwa nga sundalo nga dead on arrival. Nagpapadayon ang hot pursuit operation kontra sa nasabi nga grupo sa mga rebelde tubtub yana nga pangurason. Waray pa gingawas nga statement ang 8th Infantry Division sa Philippine Army may kalabdanan sa ning insidente kundi sumala sa pipira nga surok nga ginhatag san kasundaluhan ang katungod
nga magpahayag may kalabtanan sa insidente ngadto sa local government unit sa San Jose, Dibuan. 7 minutos antes sa alas 9. Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pa nato nga balita, tulo ka mga lokal nga panggamhanan sa Southern Leyte gipasidunggan sa 2025 Local Legislative Award. Para sa kompletong detalye, anang report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Gipanghinganlan sa Department of the Interior and Local Government ang dakbayan sa Maasin, ang lungsod sa Sogod ug ang lungsod sa Macrohon isip mga mananaog sa 2025 Local Legislative Awards regional winners sa ilang tagsa-tagsa ka mga kategorya. Ang Maasin City nakadawat sa labing taas nga dungog isip regional champion sa component city category. Ang Sogod nakaabot usab ang second runner-up sa first to third class municipalities category, samtang ang Macrohon nakadawat sa first runner-up sa fourth to sixth class municipalities category. Kini nga mga pasidungog nagtimaan og dakong kalampusan dili lamang sa maong mga LGU apan usab alang sa tibok probinsya sa Southern Leyte nga padadyon nga naningkamot sa paghimo og pagpatuman og mga polisiya nga nagpalambo sa kaadyuhan sa ilang katawhan. Atol sa seremonya sa pag-award, si PCL President ug sangguniang panlalawigan ex-officio member Mario Oliver Ranky uban sa mga opisyalis sa dakbayan ug lungsod malipadyong midawat sa naasoyng pasidungog. Ang probinsyal nga panggobyerno sa Southern Leyte pinangunahan ni Governor Damian Mercado ug Vice Mayor Rosa Emilia Mercado nagpahimangno sa ilang mapasalamatong pagtimbaya ug pagdaig sa mga mananaog. Padadyon sa pagpanirbisyo nga tinuod ug hapsay para sa mga katawhan. Balita gikan sa Provincial Government sa Southern Leyte sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa mo report, Ma'am Gemma Destriza. Good morning, Eastern Visayas! Alliance of 7 municipalities sa pagproteheran kadagatan ng sinirangan Samar papakusog. Ang Giwan Development Foundation Incorporated or GDFI, Rare International Philippines nga na perang mayor sinag courtesy call kana Governor R.V. Varadone para padayon nga pagpakusog ang Alliance of 7 or A7 municipalities ha misyon nga panalipdan nga maproteheran ang kadagatan han sinirangan Samar. Gindumaran courtesy visit ha Provincial Governor's Office didadto nakalabay nga simana. Nabotin sobra 30 nga mga marine sanctuaries and papamangnuan ha mga bungtuhan lawaan. Hiporlos, Balanghiga, Kinapundan, Salcedo, Mercedes nga nagiwan. Hapakig sumpayan ha na Rare International Philippines sa GDFI nga A7. Subay kan GDFI Executive Director Margarita de la Cruz sigin papakusog ang tamang nga pag-edukarahan mga parapangisda, lokal nga legislation, pagpagunghan illegal nga pangisda nga commercial fishing, han mga dagko nga parapangisda nga may pag-abuso. Hingyap han Rare International Philippines sa GDFI nga A7 ana mabaskog nga sumpayan para hina pinansyal nga suporta para han mga prioridad nga programa ngan mapahaluag pan proteksyon han kadagatan pinaagihin Memorandum of Agreement nga daahan na probinsya. Ining inisyatiba nagtutuyo hinalyansa nga masiguruan marigon nga ngan protektado nga kadagatan para han mga komunidad. Ining impormasyon nato na hikay pinaagihan ni Eastern Samar Provincial Information Office. Araton oras mayroon na katatras minutos og samag alas 9. Good morning, Eastern Visayas! Mandatory drug testing ginpatuman sa LGU Gandara. Sa detalye, adian report ni Michelle Duaso. Radyo Pilipinas Report. Nagdumaran LGU Gandara sin mandatory drug testing para sa nga tanan nga empleyado sa munisipyo. Ini pinaagi sa Municipal Anti-Drug Abuse Council sa liderato ni Mayor Warrenton Aguilar sa pakigusasan PDEA, PNP ngan RHU para masiguro ang hustongan limpyo nga pagpatuman san aktibidad. Ang nasabing nga presensya san mga ahensya
naghatag sinduga nga integridad ngan kasiguruhan sa proseso samtang ginmomonitor ang tagsa nga bahin san implementasyon. Ang aktibidad en parte sa RA 9165 ngan sa padaging nga paningkamot sa LGU nga maging drug-free ang trabahoan samtang nagpaparig-on sa integridad, disiplina ngan seguridad sa mga empleyado ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Michelle Duaso, Work Immersion Student sa Clarencio Calagos sa Memorial School of Fisheries sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Michelle sa nimo report. It's a bye-bye time na. Yes, kauban Aljon. Yes, Sir Jean at Dayan, mo kadto ang mga kalambuan nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Sogod para sa karon nga edisyon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa tong station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales, kini ang inyong alagad sa kahanginan Aljon Malot. Sa makausa pa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sugod man, damang salamat gihapon nga di naman DYS team, ato news contributor sa Tipen Pumida at iso kaberihan dati day sila Losa Belazar. Hangaran ito ng bugus nga person ni DYS, Amon Station Manager at Ruth Abunda, Chief Texter Joy Policarpio, Amon Administrator Buboy nga nanako na partner ni the Master Control Engineer Al Queen. At idiyan kamplon at niyo nakabakyang buwas nga haw, pareho nga oras ng istasyon, dinhilatan taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yan sa ngaran sa nakon mga nakaupod sa control, si Engineer Juven Cardenas o gaumon mga OGT Work Immersion Students tigan sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries, CCMSF sa Santa Margarita. Ini niyo nakaupod Jean Navilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.